Tayo po'y manalangin at humingi ng tulong sa ating dakilang Diyos. O aming dakilang Diyos at aming Ama na nasa langit, sa amin pong pagbukas muli ng inyong mga salita, nawa ang biyayang spiritual understanding and spiritual wisdom ay makapagkaloob mo sa amin dahil nais naming ang iyong mga salita ay maging bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa mga salitang pagbubulay-bulayan namin ay masumpungan pa rin namin ang iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas, siyang patuloy na naggagabay sa aming buhay. Dinggin niyo kami, Panginoon, sa aming kahilingan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming taon ng nakaraan ay may isang researcher na nag-survey ng mga kabataan, 7,000 kabataan. At tinanong niya kung mag-a-agree sila sa 3 statement na kanyang ipinagkakaloob. Una po, sinabi niya, mag-a-agree ba kayo dito? The way to be accepted by God is to try sincerely to live a good life. 60% nag-agree. Nag-agree sila na ang daan para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay yung subukan nilang mamuhay ng mabuti sa mundong ito. Yung kanyang pangalawang statement, God is satisfied if a person lives the best life he can. Mas maraming nag-agree dito. 70% ng mga kabataan, nag-agree sila na ang Diyos ay nasasatisfy kung ang isang tao ay makita niyang namumuhay doon sa best life na kaya niya. At yung ikatlong tanong, statement, the main emphasis of the gospel is on God's rules for right living. 50% doon sa 7,000 nag-agree na ang main emphasis ng gospel ay yung mga rules na itinaguyod ng Diyos for right living. Kung sa inyo ibinato ang tanong na ito, mag-a-agree ba kayo doon sa 3 statement o hindi? Hindi ko lang alam kung iso-survey ang mga Pilipino kabataan ngayon kung ano magiging resulta. Pero ang medyo alam ko, marami sa kanila naniniwala that to do the best they can and to be basically a good person in this world, God will surely welcome them to paradise. Ibig sabihin, maraming kabataan ngayon naniniwala na kung sila ay mabubuhay according to the best they can and basically be a good person the rest of their lives, i-welcome sila ng Diyos sa paradise. Marami pa rin ang naniniwala na yung right way to approach God is to present their good person and their good works. Kung ma-present ko yung sarili ko na isang at least mabuting tao,
at may present ko yung mga marami kong mabubuting gawang ginawa para sa Diyos o para sa ibang tao, sigurado ako, papapasukin ako ng Diyos sa kanyang kaharian. Malinaw ba na ito ay itinuturo ng salita ng Diyos? Nais nating i-refresh ang ating isip sa mga bagay na ito, kaya nais ko kayong anyayahan sa isang parable na kabisado ng marami sa inyo, kung hindi man ang lahat. At ito ay yung parable na binigay ni Lucas o inilahad ni Lucas sa chapter 18. At nais ko itong basahin sa Tagalog Bible. Luke chapter 18, babasahin natin verses 9 to 14. Ang pamagat po na nilagay dito, talinghaga ng Pariseo at ang maniningil ng buwis. Isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili, na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. 2 lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa iyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. So, nais natin una tignan yung problemang nais i-address ng ating Panginoon. Ano ba yung suliranin na gustong i-address ng Panginoon upang ang kanyang mga disipulo naman ay matuto at makaunawa? Sa verse 9, malinaw po na binanggit dyan kung ano yung suliranin na nakita ni Jesus na dapat niyang i-address. Anong sinabi dyan sa bahaging iyan? Simple lamang, masasabi natin, ito ay yung self-righteousness. Self-righteousness. Kasi makikita nyo, sabi dyan, isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan sa nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matutuwid. So, yun ang gustong talakayin dito. To certain ones who trusted in themselves. Ano yung pinagkakatiwala nila? Sa tingin nila, matuwid naman sila. Yun ang gustong i-address ng ating Panginoon. At malamang,
ang tinutukoy dito ng Panginoon ay yung mga Pariseo. Dahil ang mga Pariseo truly are trusting in their own righteousness at yun ang ginagamit talaga nilang basihan for their right standing before God. So kung tatanungin mo sila, ano yung pinaniniwalaan mo sa iyong sarili na magiging daan para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos? Bibigyan kanila ng litany nung sarili nilang righteousness. So, ganun sila sasagot. At ito ay napakalaga kay Jesus. Dahil kung pupunayin nyo, idinugtong pa siya. Na madalas, ganun ang mangyayari kung self-righteous ka. Ano yun? Yung binanggit niya sa verse 9, at, sabi yun, hinahama ang iba. So, they are not only self-righteous, but they also look down on others na sa tingin nila, hindi kasing self-righteous nila. Sa English, they view others with contempt. And basically, this is not an exaggerated picture. Yun talaga yung nakikita ni Jesus nung panahon niya. So yun po yung gustong i-address ng Panginoon. Nakikita niya yung problema na yon. Kaya nga, ang ginawa niya, binigay niya itong parable. Beginning verse 10. So mapupunan nyo, it is a parable, talinghaga. Tatlong triple yung makikita nyo. At yun yung susundan natin kung paano present ni Jesus. 2 men, 2 prayers, 2 results. And then from that, ano kaya yung pwede nating matutunan? So, tingnan natin yung dalawang men na binanggit sa verse 10. Ang unang present sa atin, yung Pariseo. So, sa kultura ng kanilang panahon, yung mga Pariseo, yung masasabi nating devoted to God. Very religious sila. Nag-aaral sila. At yung practice nila, itinutugma nila doon sa napag-aaralan at natututunan nila. In other words, sila yung mga taong diligent, masipag, na ikip o sundin ang batas ni Moises. Kasi yun naman yung itinuturo sa kanila. So, masipag sila, kaya sila yung sasabihin nating very religious kumpara sa iba tao. At kadalasan sila din yung nagiging religious leaders ng mga tao sa iba't ibang lugar sa bayan ng Israel. So, known sila for good morals, known sila for spiritual zeal. Diba si Pablo nga pinagmalaki niya rin yon. Sabi niya, kung mga Pariseo, ako, Pharisee of the Pharisees. Ibig sabihin, mas zealous siya. Kung zealousness ang pag-uusapan niya, sabi niya, more than ako kumpara sa iba. So, parang ganon sila ni race. So, very diligent sila, naobserbahan ng mga tao ito sa kanilang buhay. Hindi sila yung morally, basta makikita mo na kung ano-ano yung ginagawa. Hindi sila ganon. They are known for their good morals and spiritual zeal. Tapos, yung isa naman, tax collector. So, yun yung the other one sa 2 men.
Although hindi sila totally outcast sa society, generally, people look at them as dishonest. At meron silang reputation na may tendency maging extortionist. Grabe, kaya nga naalala nyo, si Zacchaeus din, di ba? Na sabi niya nga, ibabalik ko kung ng mas higit-higit. So kasi nga, yung mga tax collector, may ganoong suspicion sa kanila. Dishonest sila, may tendency pa maging extortionist. So kung Jew ito, kung ang tinutukoy na tax collector ay Hudyo, kasi hindi masyadong binanggit kung Hudyo o hindi Hudyo, he was regarded as a traitor. Taksil, kasi ang pinaglilingkuran niya ay yung mga tao na sumakop sa mga Hudyo, yung mga Romans. So pag naglingkod ka sa Romans, tapos mangungolekta ka nung gusto nilang kolektahin mo sa mga Hudyo. So ang tingin sa iyo, taksil ka sa bayan. Because you are rendering service to our aggressors. In other words, kung simple, there are so many good things na pwedeng sabihin sa mga Pariseo on a religious evaluation. Pagdating sa tax collector, wala. Nakukuha nyo? Walang mabuting pwedeng basta masabi patungkol sa kanila. So these are the two men na ginamit ni Jesus, the two prayers in verses 11 to 13. Simple lamang po yung comparison na gagawin ni Jesus. The prayer of the Pharisee is a prayer offered in a spirit of pride. The prayer of the tax collector is a prayer offered in a spirit of humility and contrition. So, simpleng-simple yung talinghaga ni Jesus. Sinabi ni Jesus, siya'y nananalangin sa kanyang sarili. Abay, may ganun bang uri ng panalangin? Tingnan ninyo yung sinabi. Ang Pariseo ay, sa verse 11, nakatayo, at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. So, anong ibig sabihin ng kung sabihin mong you are praying to himself? It is praying so as to be heard only by himself. Hindi talaga siya nananalangin para marinig ng Diyos. Outwardly, ina-address niya yung Diyos, but inwardly, and actually, the man is talking about himself to himself. In other words, delikado rin tayo doon na mag-pray tayo pero hindi natin alam, we are just praying to ourselves. Kasi nga, ang intention lang natin is masabing at least sa araw na ito, yung bang paggising mo, para hindi ka magkaroon ng guilty conscience. Nag-pray ka ng short prayer, no? Well, thank you Lord for this morning, you know. Are you really praying to God? No. You're praying to yourself. Pacify mo yung conscience mo na maging guilty na hindi mo man lang binati ang Diyos o na lumapit ka sa Diyos ng umagang yon. Diba? So, well, batid ng Diyos yan. Yan yung sabing praying to yourself. Because, back to that, ba't ka nagpe-pray? So, tanongin ko kayo, sa umaga, ba't kayo nagpe-pray? To God. Why? What's your purpose in coming to God? Kung kakain kayo, why do you pray? What's your purpose in praying? Are you just praying to yourself?
O kung mag-asawa kayo, para sabihin ng asawa ko, at least nag-lead ako ng prayer, baka isipin niya kakain na kami, hindi pa nag-pray. Kaya nga pagka hindi ka nag-pray, sabi ng anak ko sa akin, Dad, sumusubo ka na, hindi ka pa nagpe-pray. What? So, dapat ba ako mag-pray? Dahil, ano bang dahilan? Why do we ask men to come and pray bago tayo kumain? Ba't di natin tayo kumain? Bigay ng Panginoon sa atin yan. Masama bang kainin na hindi ka nag-offer ng prayer? Kasalanan ba yun? Dapat alam mo. Diba? Because baka mamaya we criticize this Pharisee, but we too are praying to ourselves, but not really to God. That is a real danger. Pero ito, mas matindi. Kasi, doon sa prayer niya, kinocongratulate niya yung sarili niya. At sino yung makakarinig nun? Di siya. Di ba? Wala may ibang tao doon. Lumapit ka sa Diyos. Nagsalita ka. Ano sinabi niya patungkol sa kanyang sarili? He was boasting about his moral goodness. Di ba? Una, sabi niya, honest ako sa business dealings ko. Hindi ako swindler, hindi ako nandadaya. Tinatrato ko yung mga tao fairly, hindi ako unjust. Siguro kung may tindahan ka, parati mo sinusukat, tinitest yung timbangan mo sa Christian. Tama ba to? Tama ba to? May kakilala ako dati na ganun ginagawa niya. Almost every day. Dumadami customer niya kasi may ibang customer kinukumpara. Nakikita, parang mas marami sa kanya. Tapos naikikwento sa iba, dumadami yung customer niya. Di niya alam kung bakit. Sa tingin ko lang, yun ang dahilan siguro kasi may mga tao, di ba, pag bumili ng mga tinitimbang, pagbili dito sa isa, titimbangin niya kung pareho. Mas mabigat to. May daya timbang nito, doon na lang ako. So, pero sa kanya, hindi yun yung purpose niya. To attract people to buy. O agawin niya yung mga namimili sa iba. Kaya niya ginagawa araw-araw yun. Iniisip niya na parating nakatingin ang Diyos sa kanya. At nahihiya siya na humingi siya ng blessing sa Lord. Pero mandaraya naman pala siya. So yun yung purpose niya. Kaya mahalaga, ano ba yung nasa puso mo? Ano ba yung nakikita ng Diyos? Ba't mo ginagawa ang isang bagay? Pero itong tao na ito, malamang dahil religious siya, hindi talaga siya nandadaya. Yung sinasabi niya, kasi, o kung sinasabi niya lang sa sarili niya, sinabi niya pa, faithful ako sa marriage ko. Faithful ako sa asawa ko. Hindi ako adulterer. So, galing, di ba? So, hindi siya unjust sa ibang tao. So, sa panlabas, mabuting asawa siya. Second, binopost niya yung religious commitment niya. Di ba? Kaya nga minsan, tinatanong natin kung alisin lahat ng religious practice nyo, anong matitira? Diba, minsan tinatanong ko kayo. Alisin natin yung pagdalo nyo ng prayer meeting. Alisin natin yung pagpunta nyo dito ng Sunday. Anong proof na pwede mong ipakita na Kristiyano ka? May natira ba? Nung nag-ROTC ako, may tinatawag na Sunday soldiers, di ba? Alam niyo yung Sunday soldiers? Mga ROTC sila na reserve talaga. Sila yung tinatawag na Sunday soldier. Nag-report sila doon sa kung sino yung nila as reserve. Kami namang ROTC, di ba, reserve officer din yan.
doon sa school. Pero yung mga nasa taas na Sunday soldier, talagang pag dumating sila, naka-uniforme sila ng sundalo. Hindi yung suot nung namin na ROTC. Mas yung itsura ng suot nila, katulad ng mga ranger ba, pati sombrero nila. So, kumbaga sa may dating. May dating. So, ito, pinagmamalaki niya yun. Ano yung religious commitment niya? I fast twice a week. I pay the tithe on all my income. Ibig sabihin, lahat ng income niya, yung 10% ng income niya, binibigay niya sa Panginoon. Yun po ibig sabihin ng tithe sa mga hindi nakakaunawa. He was actually saying that he was doing even more than what the law requires. Alam niyo kung bakit? Kasi yung law only requires one fasting. Yung law ni Moses, on the day of atonement lang. Doon ka lang magpa-fast. Pero siya weekly, twice. Ang tindi, di ba? How many weeks are there in a year? 52. Times 2, 100 plus. Sabi ko ako, fasting din Fast, shortcut ng fast eating. Fasting. Fasting. Mabilis kumain. Isang pinapagalitan ko lang sa, bilis mo kumain. Kalahati pala yung plato niya. Ako, umiinom na ng tubig. Sabi ko, nagpa-fasting ako Fast eating. Diba? Pero, diba? Sobra siya. Nagpas siya. No? Parang yung sinasabi ng iba sa mga reform back, baka lumagpas kayo sa langit. Nag-worship na kayo sa umaga, mag-worship pa kayo sa hapon. Ganun ba yung reason? Why do we worship again? Ganyan mga reform So kung hindi ka na nasa reform church, how would you worship on the Lord's Day? Morning lang. Morning lang yung church. So ano ba talaga? Nasaan ka? So it's good always to ask yourself. So kasi ito, yun ang pinagmamalaki niya. He fasts twice a week. Probably that is Monday and Thursday. Gaya mga Hudyo, karamihan sa kanila na nagpa-fasting sa Monday o sa Thursday. Diba? Now, sa itatype mo nung panahon nila, the law prescribe certain crops to be tithed. Pero itong mga Pariseo, di ba nagdagdag sila? Anong dinagdag nila? Tinatayt nila pati mga herbs. No? Mga ano ba? So, nagtanim ka ng herb. Ito type mo rin yun. Magkano cost nito? 10% nun. Diba? Kunyari, pensionado ako ngayon. Diba? Senior na ako. So, may SSS ako. Kung tanungin ko kayo, dapat ko bang i-type yung SSS na tinatanggap ko? Monthly o hindi? Paki-advise nyo nga yung pastor mamaya. So, nag-iisip sila. Siya, lagpas-lagpas. Pati garden niya, garden ng herbs nila, tinatry niya. So, he goes all out, way beyond the law's requirement. Yun yung kanyang ipinagmamalaki. Pagdating mo doon sa tax collector, very, very opposite. Hindi siya makalapit doon sa temple. He stood at some distance. Diba? Hindi siya makalapit doon Okay, the temple represents what? The presence of a holy God. So, hindi niya kaya. And then, he was unwilling to lift up his eyes to heaven. Ano ibig sabihin nun? Ang practice po ng panalangin, nung time nila, nakataas ang kamay, nakatingin sa kalangitan.
Siya hindi niya kayang gawin. Siya makalapit sa temple, hindi niya kaya. Ba't hindi niya kaya? Ba't unwilling siya? Normal naman yung mga bagay na yon when you are praying. Because of his sense of unworthiness. Yun yung nagpe-prevent sa kanya. He felt so unworthy. Kaya nga, he kept beating his breast. Present tense yung ginamit dyan. Ibig sabihin, paulit-ulit. Na habang nandun siya, binibit niya yung breast niya. Probably in self-accusation and self-despair. Dahil nga, ang tingin niya, marumi siya. Ang tingin niya, makasalanan siya. At lumalapit siya sa isang Diyos na ang tahanan, na isang Diyos na banal, ang tahanan ay banal. At hindi niya kayang tumingin sa Kanya. But, he comes to God simply as he was, doon sa kwento ni Jesus, as an unworthy sinner. There is nothing worthy. No? Kaya wala siyang basihan to merit anything from God. Kumbaga sa hindi ko kayang manalangin at tumingin ng anuman sa Diyos. Bakit? Makasalanan ako eh. Hindi ko kayang humiling ng anumang pabor sa Kanya. Ang tanging approach niya sa Diyos is to plead for His mercy. He is not asking any reward, any answered prayers based on any merits. He simply desires that God will be merciful to him. In fact, yung Greek na merciful that was used has the idea of propitiation. Ibig sabihin, gusto nung tao na alam niya, galit ang Diyos sa kanya, gusto niya paano mawala. Lumalapit siya sa Panginoon in order for the anger of God because he is sinful to be removed. To be appeased. Yun ang sa kanya. And the to result, verse 14, sabi diyan, I tell you, this man went down on his house justified rather than the other. Di ba, alam niyo yung justified? To be reckoned as righteous. To be acquitted from his sins. Sino yung ina-acquit? Pareho silang makasalanan. Pero yung isa, pinagmamalaki niya yung sarili niya. Pinagmamalaki niya yung accomplishment niya, both religiously, thinking that through that, he will be accepted. Sabi ni Jesus, no. God acquitted the sins of this man who came and acknowledged he is unworthy of anything. Siya yung tax collector, and God declared him to be righteous in the eyes of God. The man's sins have been blotted out. Diba? Kasi pag pinatawad ka ng Lord sa Psalm 51, it means to blot out. No? His transgressions have been removed. Psalm 103, verse 12. They have been cast into the sea. Si Prophet Micah nagsabi noon. So, the tax collector went home justified. But the Pharisee did not receive anything from God. Sabi nga ni Hendrickson, he might as well have stayed home that day and never gone to the temple. In fact, this might have been better for him. Mas mabuti pang hindi siya nagsimba sa Lord's Day. Kasi kung magsisimba siya na ang dala-dala niya mayabang na puso. Diba? Hindi ko kailangan si Kristo.
Hindi ko kailangan ang Diyos sa buhay ko. Dahil, ang tingin ko naman, hindi naman ako masamang tao. Maraming ganyan ngayon. They will not really commit themselves to Christ. Bakit? Tingin nila, hindi naman sila mako-condemn talaga. Kahit gano'n ang gawin nila. Ang tingin nila, okay na rin kay Christ yung kahit hindi ako committed. At least, naniniwala ako sa Kanya. At least, ino-honor ko siya during the Lord's Day. At least, nagbibigay ako sa giving. Kahit 5% lang, hindi 10%. Ang tingin ko, okay na kay Christ yun, kaysa wala. People like that, sabi ni Christ, when they return home, have nothing from God. There is nothing that God has given to them. Because alam ng Diyos that their hearts are full of pride. You see, yan ang magiging resulta. Kung ang tingin mo, mas mabuti ka sa iba kasi nagsisimba ka. At sa tingin mo, ang Diyos, i-consider yan. Christ is saying, you're totally wrong. Alam nyo, sa New Testament, makikita mo na mabigat na problema yan dahil paulit-ulit na may turo dyan. Pumunta ka sa writings ng mga apostles, pumunta ka sa writings ni Christ. Paulit-ulit. Kasi nga yung mga tao, hindi. Sasabihin nila, ba't hindi ka mag-commit sa, alam mo namang kalooban ng Diyos? Naniniwala naman ako kay Kristo Maniniwala. Pero ayun niya, sinasabi niya naniniwala siya, pero yung words ni Christ, hindi. Halimbawa, kung kayo Kristiyano, ba't hindi kayo miyembro ng church? Kung yung Lord's Supper, mahalaga, it is a direct way to express to Christ your grateful heart in remembering Him. Ba't hindi kayo nagpa-partake? Kasi nga, hindi kayo committed kay Christ. Parang si Judas yan, hindi siya committed kay Christ. Merong nagbabother sa kanya. Yung pera. Yung greedy heart niya, ayaw niyang ibigay sa Panginoon. O yung sinasabi ni pastor na iba yung pagtingin nila kay Kristo. Iniinsulto nila si Kristo, hindi nila alam. Bakit? Sinasabi pa ulit-ulit ng Biblia na ito, siya ay Diyos. Pero ayaw mo siyang kilalanin Diyos. Do you think you would receive anything from God? Na tinatrato mo. Kung itrato ko yung anak nyo, kunyari may anak kayo, itrato ko ng hindi maganda. Meron ba akong matatanggap na maganda sa inyo? Siyempre wala. Diba? Yun yung sinasabi ni Kristo rito. Na kung ay pagmamalaki mo lang ay yung sarili mo, yung accomplishment mo, o yung mga mabubuti mong gawa, there is nothing that you would receive to God. So any person who will come to God in this posture will not receive anything from God. So ano yung mga lessons? Summarize natin. Remember this, sabi ni Jesus, people who try to come to God by their good works are actually people who trust in themselves and not on God. Kaya nga, di ba, pinakita ko sa inyo kanina, si David, bagamat yung mga tao, nagbigay, ang lalaki ng binigay para doon sa gawain ng Panginoon. Sa prayer ni David, wala yun. Sa halip, he was trusting in God, in the provision of God.
Minsan yan yung temptation ng isang pastor, lalo na kung alam niya na mga giver, yung mga member. Para sa kanya, untouchable yung mga member na yun. Hindi niya basta-basta tinatouch. No? Kung parating late, okay lang sa kanya. Giver yan. No? So, nagiging bulag ka sa maraming bagay. But not before God. No? Because people who come to God by their good works are people who are trusting in themselves. Kung ganun siya, nagtitiwala lang siya sa sarili niya. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, sinasabi ng Panginoon, ito yung kalooban ko, nakikita yung pagtitiwala mo sa Panginoon kung sinusunod mo yung kalooban niya. Diba pa ulit-ulit ko sinasabi, yung sinasabi ni Jesus. Kung mahal mo si Jesus, isa lang ang evaluation ni Jesus. If you love me, you keep my commandments. So, ang dapat mong tanongin sa iyong sarili, mahal ko ba si Jesus? Do I keep the commandments of Jesus? Kasi ang assumption, nagbabasa ka ng Bible. Diba? Ba't mo babasahin yung Bible? Kaya ako binabasa yung Bible because I want to please Jesus. I want to obey Jesus. I want to express my love for Jesus. Ba't mo babasahin yan? Di ka man theologian. Di ka naman pastor na magtuturo. Kahit na yung pastor, mali siya kung gagamitin niya lang yung Bible para magturo. No? The Bible, sabi ni Jesus, is about me. So when you come to the Bible, it should be about Jesus. I want to know who Jesus is. I want to express my love to Jesus. I need to know His commandment. Because that's the way Jesus said that if you love me, I have to keep it. Am I keeping it? Diba, hindi yung isipin mo naglilingkod ako sa Diyos. More than 10 yung binibigay ko. Actually, sa lahat ng income ko, binibigay ko sa Panginoon 15%. At sa income ko, hindi lang income ko, total ako Ano tawag doon sa term? Kabuuan. Hindi lang yung kita. Gross. Sa gross ako kumukuha ng 10%. Hindi sa net. So, pwede natin ipagmalaki sa puso natin yung mga bagay na yun. That we are doing more than what the law is. The law requires. But remember, people who come to God, relying upon their good works, are actually people who are not trusting in God. They are trusting in themselves. Sabi na iba, hindi ako makakapag-Lord sa akin ngayon kasi hindi naging maayos ang buhay ko this week Nakakaya sa Panginoon. Tama ba yun? You're trusting in yourself. You're trusting God. Because as one of those for whom Christ died, Jesus is asking you to remember Him. It's not about you. Life is about God, your master, your servant. You're a servant, it's your master. Hindi ang basihan mo yung pagiging servant mo. Kung hindi ka naging maayos, lumapit ka kay Jesus na master mo. At tumingi ka ng tulong sa Kanya. Hindi yung ikaw yung magde-decide as if you are the master of your destiny. People who try to come to God by their good work have a tendency to look down on others. Diba? Sasabihin, iniisip niya, hindi naman ako katulad ng iba Diba? Pag nagpupunta ako sa trabaho, nagtatrabaho ko mabuti. Yung kita ko, wala naman akong bisyo, hindi ko ginagastos sa mga bisyo. Hindi ako nang-aapi ng mga co-laborers ko or employee ko or whatever. Diba? Anong ginawa mo? Hindi ako katulad. So, yung iba kasi, ganon. Hinapi yung, hindi pinapasweldohan yung mga employee nila ng tama, maging legalistic ka na lang, according to batas. No? Or kung Kristiyano ka, you may want to be gracious, like
Jesus Christ kasi you want to be like Jesus Christ. Ang minimum wage is 487 pesos. The Lord has been blessing my business. I'll make it 550 for every my employee. God has been gracious to me. I don't deserve. Hindi sabihin, hindi naman deserving yung mga employee niya. Tama na lang yung ano. Diba? Ito sa'yo, gawin ni Jesus yun. Oh. Dapat marunong ka rin. Kasi nananalangin ka, I want to be like Christ eh. Eh, hindi mo ba what it is to be like Christ? Naalala niyo yung kwento yung nagtrabaho, tapos sinisweldohan ni Christ, tapos may mga nagtrabaho ng late, sinisweldohan ni Christ, parehong sweldo, tapos umangal yung iba, ba't ganun? Unjust ba si Christ? Hindi nila maintindihan eh. God is being gracious to everyone in the same manner. Eh, tama tayo. Gracious din. Diba? Eh, kung ginagaya lang natin yung mundo, eh, ano kakaiba sa atin? Hindi ko naman sinasabing para maging iba ka lang. Di gawin mo yung iba. Thirdly, people who try to come to God by their good works compare themselves to others, but never compare themselves to Jesus Christ. If you're a Christian, you have to compare yourself, whether your morals, whether your treatment to others, to Christ. Don't compare it to others. Hindi. Hindi ka lang yung you look down on others, but don't compare yourself to others. Ako, matyaga ako mag-aaral. I will not compare myself with other pastors kung yun ang gagawin nila. I do not also just do things para lang pareho kami. Kung magkaiba kami, at ako lang yung ganon, wala akong magawa. Pag kaya kong tindigan sa salita ng Diyos yan, titindigan ko siya. May ibang man ako lahat ng ano. Most of you know I have my view on divorce and remarriage. Maraming mga reformang pro-divorce and remarriage. I will stand with that. I can show to you from Scripture why I believe so. Why I won't change. Diba? May mga ganong tao. Hindi lang tayo mga Kristiyano sa office na baka masabi niya, kuripot ako, sige na lang. Baka, no? We are training ourselves to be men pleasers rather than principled men and women. Ang gusto ni Jesus, Jesus is a principled man. He will be criticized by many, but those criticisms, those things that make him unpopular, those things that make him bad in the eyes of others, doesn't worry him at all. Because he is a man of principle. I do that which the Father has asked me to do. And that is the only thing that I do. Tibay na ba? Principled siya. Parang sa opisina, sabi ni boss eh. Hindi naman ako ang boss eh. Hindi mo naman kikriticize yung boss mo na dahil hindi siya agree o hindi niya ginagawa yung tingin mo. Diba? You do that, you violate Scripture. Because sa providence ng Panginoon, hindi ikaw ang ginawang boss. So don't try to pretend that you're the boss. Eh bakit siya dapat masunod? Eh boss nga siya eh. Ikaw, boss ka ba? Kung hindi mo kaya yun, di malis ka. But Scripture will teach you what to do. Hindi ka naman pinoforce ng Scripture na
manatili sa ganung sitwasyon, you can resign. There's nothing, no sin there. Pero, maging critical ka sa kanya kung ano pagsasabi mo. That's sin. You must be a principled man. I stand with Jesus. I walk where the path of Jesus. Ba? Pero, diyan mo makikita yung iba na nagdidepend sa good work. They compare others to others. Tingin nila sila yung tama. Di ba? Mayroon kausap mga tao ganun eh. So, lalabas parang minsan sa panahon natin ngayon, sabi ng iba, mayabang ka. Kaya mo yun, kung ipinagtatanggol mo, sinasabi mo ayon sa salita ng Diyos, ayaw niya mag-agree sa iyo. Pero ayaw niya naman ipakitang mali yung pinapakita mo sa Bible. Mayroong kausap yan. Mayabang. Hindi ka nagmamayabang, sinasabi mo nga. Ito yung kaunawaan eh. So, kung hindi ka magsasalita, ipiplease mo na lang yung tao. Mahihirap yun. Diba? Kaya, napakalaga na matutunan natin yung mga lessons na yan dahil this will lead us there. And people who try to come to God by good work are people who think only on the outward and not the heart before God. Tingin nila, yung outward yung mahalaga. Eh ano yung right way? You always approach a holy God in an unworthy manner. In what manner? God is not indebted to me. Kahit Kristiyano na ako, kahit anak ako ng Diyos, God doesn't owe me anything. He does not owe blessing to me. Lord, ba't ganun? Si Pastor Ranji, ganito. Si brother ganito, ganyan. Ba't ako hindi? See? Does God owe you anything? Diba? Kasi tingin mo, you deserve it. You see? Yung good work, balikan na naman dun eh. You think who you are and what you have done deserves also the best. Eh bakit yung iba, binigay mo sa akin, hindi? Eh in fact, mas maganda nga yung, mas ako yung nagpakahirap. Eh yan, puro utos lang yan si Pastor Joey. Utos lang ng utos eh. Ako yung pagod na pagod eh. Tapos siya yung in-acknowledge doon sa camp. No? Na parang kaya successful yung camp dahil kay Pastor Joey. Nanggigigil naman yung mga nagpakahirap. Ano? Hindi man lang ako tinawag. Hindi man lang ako ni-recognize. So, why? Did you do that to be recognized? Nagpakahirap ka with that? In the end, it's not the recognition of men that is very important. It is what God knows. Ay, ibang pastor, huwag niyo akong pasalamatan. Utos lang ako ng utos. Ito yung mga nagtrabaho. Di ba, may mga gano'n, tumatayo sa ano. Hindi po ako yan. Hindi po ako bida rito. Bida rito yung mga yan. There's a right way to approach things. Kaya nga, even as Christians, we approach humbly. At ang Diyos, yun din ang turo sa atin. We are always to approach God humbly. God does not owe you anything. So don't expect God to pay back what you have done for Him, for the church, for others. The principle behind any approach to God is approach Him in humility if you truly know Him. Why? Because I know God is gracious.
I know God is good. Diba? I can approach Him in that light because I know He gives more than I deserve. Humility is the foremost grace of Christian character. You can read Abraham, Jacob, Moses, David, Job, Isaiah, Daniel. They are not perfect, but God is so delighted to see their humility before Him. When corrected, isa nga sinasabi ko sa members, okay ako sa inyo. Hintayin nyo na one day, in-approach ko kayo at nireview ko kayo. Ano kayang magiging istorya? Sino si Pastor Joe? Demonyo yan. Diba? O kaya yung kasama mo, kaibigan mo, pinagsabihan ka. Yan mo masusuka. Sometimes, diyan nilalabas ng Panginoon kung ano talaga nasa puso ng isang tao. Remember this. Nabasa ko sa isang writer. Sabi niya, salvation by human goodness is impossible because human goodness can never compare with God's goodness. Second, sabi niya, salvation by human goodness is impossible because human goodness always falls short of God's holy law. Ano mang buti mo, ano mang bait mo, itapat mo yan sa law ng God. Baka yung sinasabi ni Isaiah na parang maruming basahan lang yan. And thirdly, salvation by human goodness is impossible because human goodness deceives us about our true heart condition. Talaga, ang malakas yan. Nyari pa humble. Di naman po sa nagmamalaki ako. Kaya lang talagang ako yung person. Kakawad ka na ulo. Hindi yung, hindi magtugma-tugma. Mahirap. Lahat tayo. Diba? Pagdating doon. Kaya nga, we only come to God in humility, acknowledging that God must be God in our life for us to be able to accomplish something that will delight God. It takes God to please God. You know that? It takes God to please God. It takes Jesus Christ to please Him. It takes the Holy Spirit. Because if not, alam natin kung anong kalalabasan. And I hope this would be a reminder to each one of us. A challenge to you. Yes, God is inviting you to come to believe. But do not come to Him parading how good you are. Ano man bagay ito, it may be salvation. You come to Him simply because you saw that apart from Him, you will never be ever be able to enter God's kingdom. It is only through Christ and Him alone. You cannot add anything. And as a Christian, there is no way pleasing God in anything that we do when God says to us, in all things, do it for my glory. How can you do all things for God's glory? Tell me, can you? No, I can't. It takes God for me to be able to do something for His glory. Unless God is with me, in me, sustains me in all these things. That simple word, do things for His glory,
will never take place in my life. That's why we always come in humility, knowing since it is the will of God, God will surely, when we ask it, Lord, help me to glorify your name in this. And trust Him. Trust His help to be given to you, that you will be able to do it for His honor and for His glory. May God use this to continually build us up in our faith in Jesus Christ. Maraming pong salamat muli, Panginoon, sa iyong itinuro sa amin. Maaring may mga challenges kaming narinig o meron kaming nakita sa aming sarili na ipinakita mo dahil nakinig kami ng iyong mga salita. Tulungan mong magpakumbaba kami, Panginoon, dahil alam po namin there is nothing that we will receive from you apart from acknowledging who we truly are and who truly you are. Enable us, Lord, to see what we need to see. Enable us, Lord, to respond in the way that you wanted us to respond. We commit this truth to you. We pray for those who are not committed to Christ, that they will try to consider what you are offering to them before it becomes too late for them. And for us who believe, Lord, may we continually come before you in whatever situation in humility. For we ask this in Christ Jesus' most precious name. Amen.